This is a day in my life as a factory worker dito sa Japan. Hi, Rigides! Dedicated sa trabaho at sa pamilya. Mag 2 years na akong trainee dito sa Japan, pero ngayon pa lang ako a day in my life as a factory worker. Kaya tara, samahan niyo ako. Bago matulog at pagkagising, ugaliing manalangin. Yan lang yung sandata natin kahit saan man tayo magpunta. Pagkatapos ko nga magligpit ng higaan ko ay automatic na nagbihis na ako at nagkuha na ng coffee. Pero bago ako papasok sa kwarto, maghilamos muna ako para isang labasan na lang. Yung mga Japanese nga pala naliligo sila tuwing gabi lang. Pero Pinoy tayo, tuwing winter lang ako naliligo sa gabi. Pero pag summer naman, gabi at saka umaga. Pero hindi pa kasi nagsisimula yung summer ngayon, kaya gabi muna ako naliligo. Mas gusto ko rin yung gabi maliligo kasi pagkagising mo, hilamos ka na lang, tapos bihis ka na kaagad. Pero baka sabihin nyo, bakit ka nagbihis muna bago naghilamos? Siyempre, a day in my life ako eh. At saka, pag natutulog ako, madalas hindi ako nagdadamit. Kaya, nagbihis muna ako ng uniform bago naghilamos. Advantage din kapag naliligo ka sa gabi kasi hindi mo na kailangan gumising ng maaga. Ayan, sa pagpasok ko nga ng kwarto, dala-dala ko na yung pang-coffee ko. Sa umaga, nasanay na ako na hindi ako nag-rise at saka sa gabi. Madalas kong tinitake ng breakfast is bread and coffee or di kaya egg and coffee. Always talaga yan, coffee na walang sugar. Dito nga lang din pala ako sa room ko kumakain at saka nagko-coffee. Meron naman kaming table sa kitchen pero mas madalas na sa kwarto lang kami kumakain. 2 person lang yung kumakain sa labas. At yung iba, kanya-kanya kami sa kwarto. Yung oras pala ng pasok namin is 8:30 pero dapat pupunta ka na doon kapag hindi ikaw yung naglinis ng machine, pupunta ka doon ng 8 o'clock. Pero kapag ikaw naman yung naglinis ng machine, kasi sobrang lalaki yung mga machines, like para siyang building, parang 3 bahay na bungalow, yun yung ganun kalaki yung mga machines. So kung ikaw yung maglilinis nun, dapat maaga ka pupunta, mga 7:30 or 7:45, pinakamatagal na yung 7:45, pupunta ka na doon. Hindi ka bayad nun, hindi yun overtime. Kaya salitan kami parang sa isang machine, 2 people yung magsasalit-salitan. So kung hindi naman ikaw yung maglinis ng machine, ikaw yung tagalampaso or taga-walis doon sa sahig na kung saan sobrang daming alikabok galing sa machine. Hindi ko ma-explain kung paano ko ipakita sa inyo pero hindi rin naman kami pwedeng mag-video doon sa loob. Pero imagine niyo na lang na yung alikabok doon sa ilalim ng kama nyo na mga siguro 10 years na hindi nalinisan. Ganun kadumi ang everyday na nilalabas namin o nililinis namin ng machine. At yung panglinis naman namin ay mabilis lang kasi spray mo lang ng hangin. Pagkatapos ko nga mag-breakfast ay nag-skincare lang ako. Ito lang nilalagay ko sa mukha ko, yung skin conditioning. Brand niyan is Hatomugi and then naglagay lang din ako ng sunscreen. By the way, sa gustong magpasabay, if ever na magpadala ko sa Philippines, pwede kayo magpasabay sa akin. Mura lang yan dito pero grabe ka-effective. Pasabay ha, hindi pahingi, charis. So, kailangan bayaran nyo. Hindi rin naman po kami mayaman at saka maliit lang yung sahod ng mga trainee dito sa Japan. Pero pwede na of course compared to the Philippines. May nilalagay lang ako ng konti dyan sa buhok ko, yung Vitres, pero yung gamit ko talaga na pangligo ko talaga is yung product from Japan, yung Fino, yun yung #1 dito na pinaka-famous talaga na hair wax. Ang ganda niya rin. At ipapakita ko rin sa inyo if ever na gusto nyo kayo magpasabay. Nilagyan ko lang din ng sunscreen yung mukha ko kahit hindi pa mainit kasi kahit summer, winter, nagsi-sunscreen talaga ako. So yung station namin is nasa mismong production so kailangan namin ng head cap para iwas yung mga buhok. And I'm ready to go so hindi ko na na-video yung pag-punch in ko. Meron kaming mga time card and after that, ako din pala yung nakatoka dito sa hagdanan ngayon at for this week rather na first to fourth floor to, simula talaga fourth floor pababa, ikaw yung maglilinis niyan. And again, wala yang overtime. Kasama rin yan sa trabaho nyo kasi dito sa Japan, halos wala silang mga maintenance. Kayo na mismo yung nasa production, kayo din yung maglilinis. Kayo din yung maglilinis ng CR. Pero salit-salita naman kayo, kasama rin yung mga Japanese. And then after kayong maglinis, kayo merong morning assembly, tapos meron kayong exercise. Pag Monday, kasama lahat yung factory ng hotel and medical and also yung uniform. Pero pag Tuesday to Thursday, kay kanya-kanya lang sa department namin.
Fast forward, tadaima, it's lunchtime and I have my food here. Itong ulam na to, binigay ito ng kapatid ko kahapon. Kasi binilik niya yung baonan ko na binigyan ko rin kasi siya ng ulam nung weekend. Kami kasi dito as an intern dito sa Japan, kaya nagluluto kami ng ulam namin na madamihan na during weekend. Kasi nga, pagka weekdays ganito, wala kang oras na magluto. So, at least, ready to eat na yung mga food mo. Ilagay mo lang sa ref, tapos i-microwave mo lang. And then, like, 2 or 3 putahe ba yung lulutuin mo. Tapos, minsan, itlog, ganyan. Or di kaya sardinas, kapag maubusan ka na, for example, maubos na yung ulam mo Wednesday o Thursday pa lang. So, syempre, itlog-itlog, tapos sardinas, or di kaya mga sausage, yung mga mabilis lang prituhin. Dito sa Japan, mahal yung mga bilihin, kaya diskarte yung kailangan mo dito. Alright, so fast forward na nga at pabalik na rin kami sa trabaho. 12:20 pala, babalik na kami kaagad sa trabaho kasi 12:30 magsa-start na agad. Sobrang lapit lang naman yung trabahoan namin. And fast forward ulit to 3:15, yun yung break time namin, 15 minutes, and then dapat matulog ka dyan para makapag-repair yung katawan mo kahit papaano. At dahil walang overtime ngayon, so it's 5:30, uwian na, kaya ito si tatay nagtago siya. Gugulatin niya tong mga bago naming kasama. Dito nga pala kami nagpapalit ng shoes. And finally, makauwi na rin ng bahay ng maaga kasi madalas meron kaming overtime. So, mas maraming oras na magpahinga. By the way, kung nagtatanong kayo kung ano yung trabaho namin, yes, factory worker po, pero linen supply po yung product namin. Kami yung nagsusupply ng mga linen sa halos lahat ng mga medical or hospitals dito sa Japan, yung mga famous na hospitals. And also sa other, sa mga sa hotel factory din, sila din yung nagsusupply sa mga sikat na mga hotels dito sa Japan. Hindi lang mga sheets, towels, and hofu yung mga sinusupply namin. Nagsusupply din kami ng mga uniform sa mga doctors, yung mga gamit sa mga surgery, yun kami din yung nagsusupply sa kanila. And yung company namin ay isa sa pinakasikat or pinakamalaking company, parang top 3 ata yun na company dito sa Japan. And 61 years nang nag-ooperate yung company namin. Ito yung main branch, pero meron ding branch dun sa Okayama. And then meron din sa Gifu region, pero yung sa Gifu is food service. Oh, by the way, this is my dinner. Ngayon lang to na merong konting rice, pero like I mentioned, hindi ako nagro-rice sa gabi. Kaso nga lang, nag-vlog tayo, kaya meron akong konting rice, and then this is pancit canton, and with a twist, because meron siyang natto. Yung natto is pinaka-famous yan dito sa Japan. It's a fermented soybean. And then, yung flavor niyan is tamago. And then, nagluto pa rin ako ng isa pang egg and hot choco. Yung natto is, meron siyang konting amoy, pero gusto ko yung amoy niya at gusto ko rin yung lasa. Maraming mga Filipino na ayaw kumain ng natto, pero para sa akin, it's healthy naman siya. Kaya favorite ko at masarap naman. And finally, after eating, naglilinis na rin ako pero hindi pa rin ako nagbihis kasi nga maliligo ako later. Ako din pala yung nakatoka ngayong araw na to na maglinis. I mean, hindi pala yung araw na to. Ngayong week na to kasi every week isa yung maglilinis sa bahay. So, weekdays, konting ano lang, walis-walis, tapos punas-punas, ganyan lang. 6 kaming nakatira dito sa isang unit. So, matagal ka babalik kapag isang tao sa isang week ang maglilinis. Unlike yung everyday, mag-change kayo. Kaya, mas maganda yung isang tao lang sa isang week. Pag weekend naman, yung mag-general cleaning ka, yung lilinisin mo na lahat, yung banyo, yung comfort room, tapos yung mga sink, tapos yung mga exhaust fan, yung mga microwave, lilinisin mo na yon kasi yung kasunod nun, yung susunod sa'yo, syempre dapat malinis na. Alam nga naman, wala kang respeto sa sinusundan mo kapag hindi mo lilinisin ng maayos. Pati yung veranda, ikaw yung maglilinis nyon. Tapos pupunasan yung mga sahig, lahat-lahat talaga lilinisin mo. Tapos yung basura, twice a week kaming nagtatapon. Syempre, bago ka umalis or bago ka graduate sa paglilinis, linisin mo muna lahat, itapon mo muna lahat kasi yung susunod naman, courtesy naman yun sa kasunod na maglinis sa'yo, di ba? And so after kong maglinis, maliligo na ako. And after kong maligo, kay skincare lang, ito ulit yung nilalagay ko skin conditioning. Isispray ko lang hatumugi yung brand.
and maglalagay lang ako ng medicated na lip balm. Tapos, after nyan, moisturizer naman sa mukha ko. Yun na. Yun lang yung, yun lang yung skincare ko every day and every night. So after kong maligo, magbibihis lang, minsan nagsa-cellphone, nagbo-vlog, o nagsistudy din ng konti, tapos matutulog na. So that's it for today, and I hope you enjoy sa atong day in my life as a factory worker in Japan. Please don't forget to follow, like, and share. And that's it. Good night.